ka-antrep, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Kung kayo po ay halimbawang kakastart pa lang ng motor parts business or motor shop business and accessories, or papastart pa lang yung mga may agam-agam, lalong-lalo na dito sa usaping mekaniko at shop owner. So, maraming pagtatalo. May nabasa na naman akong mga post sa FYP ko sa Blue App na mga pagtatalo between the mekaniko and the shop owner kung magkano daw ba talaga ang partihan. Pero bago tayo mag-start, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, paki-click na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin pong kalimutan ang notification bell para ma-notify kayo tuwing may mga ina-upload tayong bagong video. So ito na nga, hot topic palagi ito mga ka-antrip sa pagitan ng shop owner at ng mga mekaniko. Sa totoo lang, bibihira ang mga mekanikong nakakaintindi sa sitwasyon ng mga shop owner. May mga sadya talagang, may mga iilan, hindi ko nila lahat puha, may mga iilan talagang mekaniko na hindi nila kailanman maiintindihan ang sitwasyon ng mga shop owner. Of course, kung kayo po ay magtatanong, kung kayo ay hihingi ng opinion doon sa mga mekaniko, kagaya nga ng binabanggit ni Liz Tumuto, shout out sa kay Liz Tumuto, na wag kayong humingi ng opinion or advice sa mga mekaniko, or wag yung pagdesisyonin ang mga mekaniko nag-a-apply sa inyo, kasi lahat ng mga kondisyon niyan gusto nila pabor sa kanila. Hindi nila alintana ang responsibility ng shop or ng shop owner pagdating dito sa ganitong usapan. Let's say for example, maraming nagtatalo. 100% labor dapat na sa mekaniko, bigay daw lahat sa mekaniko. Mayroong 100% sa mekaniko na, may wifi pa, may pagkain pa. Mayroon namang 10% lang sa shop owner, basta't may pangkuryente lang. So karamihan ng mga ganitong mga opinion or mga sinasabi, usually yung mga baguhan pa lang or papastart pa lang or kakastart pa lang. Pero base doon sa mga medyo nauna na at sa mga medyo matatagal na at na-experience na yung mga iba-ibang klaseng sitwasyon at pinagdaanan yung mga sitwasyon na mga ganyan, ako personally po ay hindi po ako doon pabor sa mga ganong klaseng pananaw, mindset pagdating sa usapang mekaniko at shop owner. May mga comment pa doon na wala silang mga customer kung wala daw ang mekaniko, hindi lalakas ang shop kung wala ang mekaniko. Meron din mga nagko-comment na masakit sa ulo ang mekaniko kaya hindi na siya nagpapa-repair, nag-retail, nagbebenta, hindi na siya nagpapagawa doon. So iba-ibang klaseng opinion ang makukuha natin sa mga ganito. Pero ang maipapayo ko po sa inyo, huwag kayong pumayag na 100% ng labor ay dapat sa mekaniko lang, or mayroon namang may porsyento pa ang mekaniko sa pyesa. It's a big no-no for me na may porsyento ang mekaniko sa pyesa. At kasi ibang usapan yun eh. Kapag ikaw ay seryoso dito sa iyong shop talaga at alam yung patutunguhan, darating kasi ang panahon na marami ng responsibility na kaakibat ang iyong shop. So mga hindi pa yung dumadating sa kanila kasi medyo siguro baguhan pa lang or kakastart pa lang. Pero kapag kagaya sa amin halimbawa na medyo tumagal na at dumating na yung mga responsibilidad ng shop, iba sa store, repair shop mismo or service shop mismo, ay magbabago po yung inyong magiging disposisyon. Kasi darating ang time na hindi lang pang kuryente yung hihingiin mong parte, masyado pong magulo yung mga ganyan. Marami na akong na-experience na kausap, mga nakasalamuha online na mga ganyang usapan na nag-aaway sa mekaniko at si shop owner. Number one yan, yung sinasabing basta't magbigay lang ng pangkuryente ay okay na. Marami din pong kalukuhan sa shop na nangyayari. Maraming mga pwedeng under the table na mga mangyayari. Kaya nga, bihira na rin na makahanap ka ng mekanikong honest, may concern sa trabaho, sa tools, may concern sa may-ari, at saka may yung mapagkakatiwalaan. So kasi kapag hindi po kayo maging firm doon sa inyong rules and regulation when it comes to shop, medyo magkaroon po ng gulo or hindi siya malinaw kumbaga, dahil nga darating po ang oras na hindi lang yung bitbit ng mekaniko yung tools na kakailanganin mo. Wala ka bang pangarap na magkaroon ng tubeless machine? Wala ka bang pangarap na magkaroon ng mga iba pang mga tools na magagamit sa serbisyo nyo maliban doon sa mga tools na kayang i-provide ng mga mekaniko? Marami na po akong na-experience niyan, may mga nakausap na ako niyan na yung naging sitwasyon nila before na may sa mekaniko yung mga tools,
Tapos magkano lang yung hinihingi ng ano, pang kuryente lang, nag-away din sila kasi lumaki ang ulo ng mekaniko, kesyo daw hindi naman alam ng may-ari yung trabaho, yung parang wala na siyang power doon sa shop at nasusunod na lang ang mekaniko. Well, dapat malinaw talaga doon kasi kaya bang i-provide ng mekaniko ang tubeless machine para maging maayos yung inyong serbisyo at madagdagan ang mga services nyo, ibang mga tools, kaya ba? So doon nagkakatalo-talo kung bakit dapat at huwag pumayag ang mga shop owner na wala silang parte sa shop. Palagi kong sinasabi at nire-remind na pag nag-i-start, let's say for example, 1 to 6 months ay favor yun. Pwede ka magbigay ng pabor sa iyong mekaniko na wala ka munang parte. Favor dahil nga sa bago pa lang, wala pang masyadong mga customer, wala pang masyadong gawa, at para makaano ka rin sa kanya ng mga panggas-gas, di ba? Kagaya ng sa amin dati nga, mag-aabot ka pa ng panggas. Pero kapag matagal na at maganda na yung kita, maganda po ang kita ng mga mekaniko, malaki po ang kita ng mga mekaniko. Mas malaki ang kinikita ng mga mekaniko kaysa mga minimum. Pero hindi naman all the time. So maraming pagkakataon din na paldo yan sila, depende sa panahon. Pero pagpasok ng July, Agosto hanggang katapusan or kalagitnaan ng September, medyo mahina yan. The rest is may kalakasan na yan ang kita dahil malakas na ang mga shop niyan. So yun po yung hindi lang po nag-i-end sa kuryente ang pangangailangan ng shop. Ang mga pag-upgrade po ng mga gamit, ang pag-upgrade po pagdating sa permits, hindi lang yan mag-stay doon. Tandaan natin palagi na ang business permit ay tumataas taon-taon, hindi po yan pababa. Sino ang magkaka-cover up? Lalabas po kasi nun na kapag halimbawang wala kang parte sa repair shop mo, ay saan mo huhugutin yung iyong mga pambayad sa mga responsibilidad ng iyong shop sa gobyerno, sa sarili mong bulsa or dito sa sa benta. Hindi dapat doon sa sarili niyang kita kung kayo ay may store. Ganun din kapag service or repair shop lang talaga, mas lalo na kasi yun ang pinaka main business, di ba? Pagdating dito sa may store tapos may repair shop ka dyan, may mga mekaniko ka, importante yun kasi darating ang time na may mga obligasyon ka na, may sarili yan silang kukuhaan mo yan ng business permit. So sa business permits ay marami kang mga clearances doon na i-comply. So may tax na rin tayong babayaran. Sino ang magka-cover up nun? Sino ang magsushoulder nun? Hindi dapat siya isi-shoulder ng store kasi separate business ito at separate business din ang repair shop. May sariling kita ang repair shop. So yun lang. So kalimitan talaga na na mga comment kapag ganung mga usapan at manggagaling sa mga mekaniko, lumalabas na gahaman ang shop owner. Pero hindi nila naiintindihan kung ano yung sitwasyon at anong dapat paghandaan ng shop owner. Bago pa sila nag-apply sa mga shop natin, nagdesisyon ka na pamumuhunanan mo yan at pinaghirapan mo na magkaroon ng kapital para makapagpatayo ka ng shop or motor parts business mo. Diba, ka-partner sila pero hindi sila mismo ang dahilan kung bakit mayroon kang tindahan or mayroon kang business. It's a partnership. Ngayon, kung sinasabi nila na lumalakas lang yan, totoo din naman. Ang kita nila malakas din dahil nasa store kasi wala ding magtatagal na mekaniko sa iyong shop kung hindi kumpleto ang mga piyesa mo. Lalayasan ka rin yan kasi nga wala din halos customers at kung may customer man, laging bibili sa labas. So, ganun lang yun. So, ang mekaniko, mas pipiliin nila doon sa mga kumpleto ang piyesa kasi nga maraming customer na pupunta doon. So, kung tayo ng mga shop owner, hindi naman natin kayang i-provide yun, wala din mag-a-apply sa atin na mekaniko. So, yun lang, hindi naman lahat may iilan na mga mekaniko na hindi nila naiintindihan at totoo yung binabanggit din, shout out Liz Numuto, ang may-ari din ng shop sa Quezon City sa Manila, na ganun nga yung sitwasyon na kapag opinion nila, pabor lang sa kanila, masama ang shop owner sa ganitong klaseng setup. Thank you, sana may natutunan sa akin na share ngayong gabi. Salamat sa inyo, paki-follow sa mga yung Rasmoto po is namin Facebook page Rasmoto at dito po pa-subscribe po dito sa ating YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe.